So ang first po natin na magbibigay ng suggestion, mga kababayan, is from expats, Kuala Lumpur. May we call on Mr. J. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Madam VP Sara ug sa mga beloved senators. Ma'am, from Davao, Daiko. Yeah. Currently, like 4 years ako I've been here in Malaysia for 4 years as a call center agent. I'm working at Cosmetics Malaysia. So, one of our concerns, ma'am, as an OFW is isa sa pinaka-importante concerns ng mga ating kababayan dito sa Malaysia at ng OFW sa buong mundo ay ang tanong kung kailan kaya kami makakauwi sa Pilipinas for good. Marami po kasi sa kanila gustong bumalik at doon na magtrabaho, magnegosyo. Pero ang pinakamalaking balakid is ang kakulangan sa sapat na kita o oportunidad sa Pilipinas. Like, for example po, dito sa Malaysia, kahit skilled or semi-skilled worker ka, ay may mataas ka na take-home salary. Kaya dito kami napunta. Sa Pilipinas lang po, sana madagdagan ng livable wages at mapalakas pa po ang manufacturing, agribusiness, and tech industries para po sa mga OFW na uuwi. Sana po makakreate kayo ng balik OFW hub with good salary standards para po sa mga returning OFW. Talagang hostage na. Agad ang sasagot. Pinalo ko yun, ha? Bakit ako naman ang napita? Labo. Okay. Maraming salamat po. Pero tamang-tama yung sinasabi niyo. You're ika nga preaching to the choir. Sa Ilocos, kung saan pinakamarami sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, OFW, Balikbayan, at iba pa. Ang parati naming sinasabi, earn, learn, return. Kayo ang magiging pagbabago. Kasi nakita na ninyo, we do not have to live like this. The Philippines does not have to be like the way it is. Hindi kinakailangan na korupsyon, nakalukbok sa kahirapan, at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang tama. Inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Eh sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung nulong at lalay. Masakit man, aminin, yan ang katotohanan kung sana. Katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya. Nakakainggit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pumunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang, nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon. Talagang pinapunta ng mga Amerikano. Palibasa, tayo yung kaalyado. Unahin ng Pilipinas. Nag-i-English yan. Dating bahagi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yung dakilang traffic. Ayun. Pagkatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu ba? Paano ka mag-i-invest ang katutangan red tape? May bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table. Eh talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito
na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin, kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan. Permission to speak, Madam President. Madam President. Nung kampanya, I don't know kung narinig nyo, isa sa rason kung bakit tumakbo si Attorney Hinlo at pinatakbo ni Tatay Digong, yung dala kong National Economic Development Program napakaganda. Kailangan ng Pilipinas maging isang industrialized country. Kailangan natin maging manufacturing country. At paano natin maingganyo ang mga negosyante? Let us amend the procurement law to favor Philippine-made products. Na kahit sa ngayon kasi, yung pinakamababang presyo, yan yung bibili ng gobyerno. Pero kung maamyendahan yung batas ng procurement, kung saan kahit mas mahal by 10% or even more, kung Philippine-made, bibilhin ang gawa ng Pilipino. Bakit importante yon? Para maingganyo o mapilitan ang mga factories, ilagay nyo sa Pilipinas kung gusto nyong magnegosyo sa Philippine government. Yung pangalawa, may problema talaga tayo sa agrikultura. Ang tradisyonal na remedy ng ating gobyerno sa ngayon at nung mga nakaraan, land reform. Sabi nila ang land reform ang magic pill. Pero anong nangyari sa land reform? Nung binigay natin sa maliliit na magsasaka, 1 hektarya, hindi naman nila trinabaho. Binenta nila o binili sa kanila. Kasi yung 1 hektarya, hindi sila nabubuhay doon. Wala silang kapital. So, paikot-ikot lang yung sikulo ng kahirapan. Ano ang solusyon? Dapat yung gobyerno sumali sa negosyong pang-agrikultura, yung tinatawag nating state-managed farming. It doesn't have to be na kukunin natin yung lupa. Kung pribado yan, mag-o-offer yung gobyerno, rerentahan namin. Kayo pa rin magmamayari at kayo yung may-ari, yung prioridad na magtrabaho sa sarili nyong lupa. Pero yung gobyerno na magmamanage, yung produkto owned by government na at malalaking hektarya na ang kukontrolin ng gobyerno voluntarily, hindi na yung agrarian reform na kukunin yung lupa. Marami sanang magandang plano ang isang Senator Hinlo, pero hindi pa nating panahon. Pero kahit senador o nanalo akong senador, hindi po yan kaya ng isang senador. Ang may kaya na maibago ang ating ekonomiya ay isang presidente. At iyon ay sinasabi ko, dapat proteksyonan natin si VP Sara. Duterte! Duterte! At paano natin maproteksyonan ang ating pambato sa 2028? Dapat ang halalan sa 2028 ay isang malinis na halalan. Mabibigyan ba natin ng garantiya na yung makina, kung sino yung iboboto natin, hindi natin nakikita. Sa presinto pa lang, pagpasok natin sa vote counting machine, bibigyan tayo ng resibo. Pero sigurado ba tayo na yung binoto natin ay siyang na-count sa makina? Pagkatapos ginawa nila ng COMELEC, na kung magprotesta ka, napakamahal ng protesta, hindi ka na lang magprotesta kasi wala kang pera para doon. Ang kailangan natin maisigurado, ang susunod na presidente ay dapat may pagmamahal sa bayan at tutulungan natin maipakita sa kanya, maipaalam yung tamang pag-manage ng ekonomiya, yung best practices ng ibang bansa. Salamat po. Thank you, Atty. Kaya kita binoto eh. Alam niyo po, sa karanasan ko lang, doon sa Davao City,
dahil napakahalaga po ng investments, di ba, sa isang lugar. Sa karanasan ko po, doon, meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa 10, nadala namin paikot ng mga dayuhan na investors, 10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba. Dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Hindi madali ang mag-invest. Ease of doing business. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso meron ka agad backup. Nawala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan, kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan, at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan.